Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing at ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:51 ng umaga. Batiin ko muna si Ma'am Mife. Sabi pa ni Ma'am Mife, good morning po Ma'am Sara May. Greet ko lang di amon Bisino, si Vivian Mantol. Happy birthday, enjoy your day, God bless. Ayan. Hello po Ma'am Vivian Mantol, happy birthday po sa inyo. God bless you po. Kay Tristan Gulay din, buenos dias Ate Sara. Hi Tristan, good morning. Thank you sa inyong pagtutok lagi dito. Ganon din na kay Ma'am Mife at sa mga kasamahan niya dyan sa kanyang bahay. Good morning. Tanong ngayon. Tanong natin ngayong umaga para po sa inyo na aming mga tagapakinig dahil nga sa mga nangyari sa mga paaralan nitong mga nakaraang araw, no? Tanong po natin, ano po ang inyong naging payo sa inyong mga anak? Ayan, di ba nga kasi nga medyo yung mandire-diretso, no? Sige dito, el magako saya sucede na mag-eskwela na otro lugar. So, syempre tayo mga parents, no? Ya, kita miedo, maskin pakilaya. So, nung nangyari po yun, siguro maski no ipasosede, ano po ang naging payo nyo sa inyong mga anak? I-share nyo po sa amin 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page. Pag-usapan natin. Matapos po ang mangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa kanilang mga kaklase dyan nga sa Tacloban City ay sinabi po ni Sir Sonny Angara na kailangan ay magkaroon o kailangan alam natin kung ano tong tinatawag na protocol during po may mga krisis. Kaya ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin yung tungkol sa campus security and crisis response, yung mga dapat na malaman ng ating mga estudyante. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung halimbawa lang mapunta sila sa isang sitwasyon na may mga namamaril or may mga stabbing na nangyayari. Nakakasama po natin dito para pag-usapan ito si Professor Arnel Golen Sanchez, Founder and National Director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Prof, good morning. Kumusta po kayo, Prof? Good morning, ma'am. Medyo napuyat ng konti at marami tayong pinagkakabalaan sa gabi din sa mga nagre-response tayo sa mga humingi ng tulong sa atin sa mga kaso. Mm-hmm. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating tagapakinig, lalo na po dyan sa Zambasulta, ma'am. At yes. Makikinig pa ngayon. Batiin ko lang po ang mga bago nating kaibigan, si Voltron Merasol ng isa sa mga safety personnel ng Grandstand Oval dito sa Dasma. Kasi every time nagja-jogging po ang lingkod, nagkukwentuhan po kami niyan. Ang member po ng F4 Martial Arts na patuloy na nagtitraining para sa darating na tournament. Talking about tournament, ay gusto ko rin batiin si Grandmaster Erwin Gardiola at lahat ng pamunuan ng Puma, Philippine Union of Martial Arts. Sila po yung mag-host ng karate tournament this coming June 28. This coming Sunday na po yun. At susubukan muli ng inyong lingkod na maglaro.
sa Grandmaster category. At bago ko makalimutan, gusto ko rin batiin yung aking dating classmate, si Clint Bisinas. Ito ma'am, dating bully to sa akin pero ngayon magkaibigan kami nito at ako na po ang isa sa mga advisor sa kanilang transaction. At ganoon din sa isa sa mga major sponsor ng EPOR ay si Sir Sai Chua. Sir, laban lang. Andito ako para mag-guide. Sobrang bait po ng tao nito at inaabuso na ng kanyang mga ibang kakilala. Doon po sa mga iba pang babatiin ko sa susunod na at maganda po itong topic natin. Medyo sensitive, rare case, pero it involves destruction of life. So magandang umaga po sa atin lahat. Yes, magandang umaga rin po sa lahat ng mga binati ni Professor Arnel at good luck po Prof sa darating na tournament po ba ang term dyan, Prof, ngayong Sunday na ito. Tama po. Okay. Ayan po, Prof. Eto, napakahalaga po, Kahapon nga nag-uusap nga tayo, Prof, at na-realize natin na dapat sa mga paaralan, hindi lang earthquake drill, hindi lang fire drill ang dapat na tinitrain, o dapat tinuturo sa ating mga estudyante dahil whether we like it or not, may mga cases na tayo kung saan ang estudyante ay siya ding siyang pumapasok sa paaralan nananaksak o kaya po ay namamaril at nakakalungkot ito na bagay, napaka-sensitive na ito pero napaka-timely at tama din ang sinabi ng ating Secretary, DepEd Secretary Angara na kailangan alam natin yung protocol, ano po ba yung mga dapat gawin at alam ko Prof, eksperto kayo dito kaya pwede nyo po ba sa amin isa-isahin Prof, kung halimbawa siguro 2 senaryo po ang ituturo natin ngayon sa mga magulang para ma-relay nila sa kanilang mga anak. Pag stabbing incident, anong protocol? Kasi yan yung nangyari, dito sa Cavite, sa inyong banda, Prof. 2 kaso po yan, 2 situation yan. Sa isang... nakakalungkot, 2 na po na reported cases dito. Yes. Po doon sa reported cases na So isang stabbing incident at isa dito sa Tacloban yung shooting. So Prof, simulan natin. Umpisahan natin. Ano ba dapat ang gawin ng isang tao, ng isang estudyante, lalo na sila kapag may nakita silang stabbing incident na senaryo? Well, unang higit sa lahat na dapat gawin ng isang estudyante, kung halimbawa nangyari ito sa room, ay gumawa sila ng paraan na maprotektahan nila yung sarili nila, Alamin kung ano yung nangyayari, protektahan yung sarili na. Hindi ibig sabihin hindi marunong ka na sa martial art, kundi kung ano yung bagay pwede mong hawakan para maprotektahan ka kasi may stabbing, First thing to do ay secure yourself. Kasi hindi tayo pwedeng tumulong sa ibang kapwa, ang kapwa natin kung mismo natin is in danger. Exempted po yan from the Section Criminal Law. So, may mga upuan, buhati na upuan, kung magaan ito, meron tayong i-protect natin sa katawan natin habang umiiwas tayo doon sa nananaksak. At maggawa tayo ng ingay. Bakit magkailangan mag-ingay? To call the attention of other people. Halimbawa, kung doon sa isang room, kukunti lang kayo, gumawa ng paraan na mag-ingay, protektahan muna yung sarili, Huwag tayong mag-try na umawat, dahil wala tayong alam sa martial art. Well, kung marunong ka sa martial arts, that's the time na pwede mong tulungan yung classmate mo, kaibigan mo. At habang pinoprotekta mo yung sarili mo, gumawa ka ng bagay na kunin ang atensyon ng nananaksak. Paano paraan? Magbato tayo. Batuhin natin siya, mag-ingay. Tigil yan, tama na yan. Dapat alam ng bata yung gagawin. Bakit kailangan batuhin? Para matigil yung pananaksak niya sa kapwa niya estudyante at yung attention mapunta dun sa mga classmate niya ng babato. At dapat open, tumakbo, sabi nga, run, hide. And kung kinakailangan lumaban, yung last resort natin, gagawin natin yan. Yun po yung doon sa stabbing incident. Now, pagdating naman po sa firing, huwag agad tatakbo. Kailangan po natin alamin kung saan ang gagaling yung putok. Kasi may time na may namamaril, hindi natin alam kung saan yung paputok. Sumakbo tayo ngayon. At kung pamamaril na yun, parang stray bullet, tinamaan ka dahil sa kakatakbo mo. The first thing to do ay mag-observe. Yung mga kabataan natin, payuhan natin, saan ang gagaling ang putok? Baka naman pagtakbo mo, papunta ka dun sa nagpapaputok, saka ka na lang nabigla, tinamaan ka na.
So try to observe kung saan galing ang putok at unang gagawin, again, protektahan yung sarili. Kumuha ng mga bagay na pwede nating panalag. Pwede tayo magtago sa mga pader, sa lamesa, yung mga matitigas na bagay para hindi mag-penetrate yung bala. Tapos pagka ang sitwasyon ay medyo humupa na, natigil ang putok, that's the time na you run, no? As fast as you can in order to protect yourself. Ganon din po, no? Call the attention of your classmate, your friend. Takbo tayo, ops, huwag munang tatayo kasi ongoing ang putok. Kahit naman sa rules of engagement ng ating mga kapulisan, ma'am, at mga nasa serbisyo, pag may putukan, hindi ka pwede tumakbo ng tukbo. Kasi mamaya batamaan ka. Pero if you're trying to observe na tapusin ang putok, saka ka tumakbo together with your friend or classmate doon sa loob ng eskwelahan. Pero tama yun, ma'am, dalawa lang po ang palaging incident dito, kundi stabbing or shooting, no? Huwag sana mangyari na mas distraction of life kagaya ng pagpapasabog ng granada. Mas masakit ito. Kaya sa patuloy nating discussion, ma'am, pag-usapan din natin, ma'am, paano gagawin ng mga bawat eskwelahan, lalo na sa preventive measure ng mga eskwelahan program nila. Opo. So bale po, Prof, pag pananaksak ang nakikita nating senaryo, sa school ba, pwede din kasi applicable to sa mall or kung saan maraming tao, ang gagawin natin magtatago po agad. Tuturuan natin ang mga bata na magtago agad. Pero unlike magtago at humingi ng tulong, gumawa ng ingay para makuha ang atensyon ng mga nasa labas. Pero Prof, sa firing or dito po sa shooting incident, pwede po bang tumawag rin sila agad ng atensyon? Pwede po bang mag-ingay din sila habang nagtatago? Ay, baliktad, ma'am, negative po yun. Kasi pagka, halimbawa, kung tumawag ka ng atensyon ng shooter, ng firer, baka yung atensyon ng namamaril, mapunta sa'yo. Maingay ka ha, eto, babariling kita. Baliktad, dapat pag may shooting incident, tahimik, observe kung saan ang gagaling yung putok, kumuha ng mga bagay na pwede mong itabon, i-cover sa'yo para maprotektahan ka. Yung mga gilid ng pader, titigas na lamesa o rumpuan, na wag lang mag-penetrate yung barrel. And try to observe. Kausapin na may naon yung mga classmate, kalma lang tayo, no? Dapa lang muna, or yuko, or protektahan yung sarili natin. Kasi pag nag-ingay tayo, marinig nung nagpapaputok, baka yung atensyon nung nagpapaputok ay mapunta sa'yo, ikaw naman ang barilin. Mm-hmm. So pagtapos ng putok, that's the time you run. Mm-hmm. You run, hide, and run. No? Huwag tayo mag-attempt lumaban kahit marunong tayo sa martial art kung mahina ang loob natin. Remember, kahit ang mga master sa martial art, hindi po kami pwedeng tawagan ng expert. Kasi pag sinabing expert ka talaga in self-defense, hindi ka na kayang talunin sa martial art. Baril po ito. Distance itong pinag-uusapan dito. So hindi po pwedeng umilag ka lang ng umilag dito. No? Pero kung close distance, engage fighting, that's the time. That's the last resort for you to defend yourself. Self-defense, no? In accordance with the law dapat. Kasi ganito yan. Kapag ang taong namamaril o nananaksak, sa pagtatanggol mo sa sarili mo, sa pagtatanggol mo sa classmate, kaibigan mo, kahit saan, napatay mo siya in order to prevent, no? Yung ginagawa niyang pananaksak or pagbaril. Ito po ay justifying circumstances under the revised penal code, particular dun sa Article 11 ng revised penal code. If you're trying to protect defense the stranger, lalo na kung yung family mo, this is form part of justifying circumstances. So walang criminal liability. Why? Because your act is in accordance with the law. So therefore, there is no crime. Wala pong criminal liability. Mm-hmm. Yun po ang pagdidepensa sa ibang tao, sa sarili mo at sa pamilya mo. Mm-hmm. Okay. Prof, balikan ko po yung stabbing po muna, Prof, no? At iisa-isahin ko po yung mga sinabi nyo po kanina. Dito sa stabbing, Prof, ang sabi nyo, pag may nananaksak na kapwa estudyante, ang unang gagawin mo bilang estudyante, protektahan ang sarili mo. Pagkatapos gagawa ng ingay. At kung may chance, i-disturb yung nananaksak para hindi niya matuloy pa maraming manaksak. Pero, Prof, what if, nung sinabi niya, tumigil ka na, o kaya binato niya ng bag o ng
libro. Paano po yan pag siya ang mapagbuntungan? Sa kanya naman ma-divert ang attention, siya naman ang Well, tama saksakin. po yan doon. No? Magandang tanong yan, ma'am. Pero kagaya po ng sinabi ko, bago mo sabihin yan, dapat naka-distance ka. Mhm. Merong enough na distance para makatakbo ka. Mhm. Okay, halimbawa, bago mo sabihin, buksan mo muna ang pintuan. Batuhin mo siya, itigil mo yan. Na pagka ikaw ang hinabol niya, pwede kang lumabas, tumakbo at isara yung pinto. Pero wag mong sasabihin niya na tumigil ka ganyan-ganyan, kung ikaw naman ay malapit doon mismo sa perpetrator o nananaksak. Again, baka mapunta yung attention sa'yo. Mhm. No, instead, kung naman sa mga sinasaksak, wag tayong pabaya na habang sinasaksak na lang tayo, pinapabayaan natin yung sarili natin. No, try to grab yung nananaksak, particularly yung hawak niyong saksak. Kasi nasaktan ka rin naman eh. As I'm telling you a while ago, last resort natin ay depensahan yung sarili natin. Kung halimbawa sinasaksak ka na, hanggat may buhay ka, dapat you try to prevent that attack. No, hawakan mo, i-grab mo, at tumingi ka rin ng tulong sa mga classmate mo. Classmate, tulungan niyo ako. Nasasaktan po ako, sinasaksak ako. Mhm. Kasi yung iba naman tatakbo, yung iba tutulong. No, hindi natin masasabi kung yung tao tutulong sa'yo, hindi. Bakit? Crime is a social phenomenon. Lahat po tayo, pag nakakita ng crime, nasa-shock. Bakit? That is social phenomenon. Hindi po to usual na nangyayari sa atin. Hindi kagaya ng ating mga kapulisan, mga nasa serbisyo. Pag nakakita ng krimen, normal na lang sa kanila yan. Wala na yung tinatawag na phenomenon or unusual sa kanila kasi they are always engaged every day, lalo na sa field, no, sa operation nila. Sa ating mga ordinary citizen, crime nga, inulit ko, is a social phenomenon. Kakaiba ito palagi. And there is no identical crime naman po nangyari sa atin. So kung may nakita tayo nagsasaksakan, nagpabaril, nagpapatayan, even yung nasagasaan lang, nasasak tayo. Bakit? Hindi natin yung alam ang gagawin natin. Pero yung may alam, sa first aid, pag nabangga, baliktad, sila yung eager na gustong tumulong. Same as this. No, kung wala tayong sapat na kakayanan, kaalaman, huwag po tayong gagawa ng hakbang na may kakasama o ikapapahamak natin. Opo. Okay. So eto naman, Prof, kanina nabanggit nyo rin, dito naman tayo sa shooting incident. Ang sabi nyo, pag tapos na, wala nang ingay, tsaka tumayo. Pwede nang tumakbo at lumayo sa pinangyarihan. Pero Prof, may mga Opo. pagkakataon po, baka po yung shooter natin, hinihintay niya lang, tumahimik siya. Huwag itigil mo na ang pamamaril at hihintayin niya may lumabas para doon niya po magawa yung target niya, no? I mean, baril niya yung target niya. Paano naman, Prof? Kailan po ba, pag tumigil ba agad, pwede nang agad lumabas ng classroom? Ganito po yun, ma'am. Halimbawa, sa kabilang kwarto, may nagbabarilan. Okay po? Nagbabarilan. Wala po na tayong gagawin. Alamin kung ano yung pwede natin pamprotekta sa sarili natin. Hindi mo kailangan lumabas. Kasi yung barilan nasa kabilang kwarto. All you have to do is to lock the door, the windows, takpan yung windows ng mga curtain para nang sa ganon, hindi niya alam kung may tao sa labas o wala. And besides, nakalock naman yung pinto. Now, kung nasa labas ang incident, yun yan sinasabi ko kanina, nagawa tayo ng paraan na pag tumakbo tayo, hindi basta tatakbo sa open field. Tatamaan ka eh. Kasi makikita ka kung makikita ng bumabaril. Instead, ay magtago muna panandalian. No? What I mean doon sa umupa yung sitwasyon, saka ka tumakbo kapag alam mong clear. Halimbawa, kahit naman nagpapaputok siya, nakita mo nakatalikod. May pinapuputokan siya doon. Di doon sa opposite direction ka tumakbo kasi yung attention niya doon lang sa pinapuputokan niya. No? I'm not saying always na pag humupa ng paputok, saka tayo lalabas. Paano kung doon pa rin nakatutok yung baril? So hindi mo kailangan tumakbo dahil tapos na siya magpaputok. No? At kung knowledgeable ang ating mga kabataan doon sa tinatawag natin rounds of firing, halimbawa sa baril siya, 7 lang yung ammunition, 7 putok, enough na para tumakbo. Sa M60 naman, 30 rounds, no? Kung marunong ka magbilang, ang putok, kalmado ka, wala nang bala yan, I can run. Ito namang 30 o 6 ang bala, tapos na yung paputok niya, I can run. Kasi safety ka doon. Yun, ma'am. So, that's an advanced knowledge lang doon sa mga kabataan.
So, Opo. dapat talaga mga bata natin talagang natuturuan kahit ultimo doon sa dapat alam niya kailan yung totoong cleared na ang situation para lumayo na sa lugar, no? Pero may discernment din dapat yung estudyante kung mas safe ba siya, saan siya nakatago ngayon, mas maganda ba doon na lang ba siya, no? Yes, So, kung saan siya tatakbo. Opo, parang ganito ma'am, doon sa lugar na yon, nung nagbaril, nakano ka, dumapa ka, sa open field ka, dumapa ka. So ano ang gagawin mo pagtapos niya magpaputok? Nakita mo, punta ka doon sa halimbawa sa gilid ng puno, sa ilalim ng puno para i-cover up yung sarili mo. So sa every situation, ma'am, dapat gamitin natin yung tinatawag na sentido común, yung ating discernment, yung wise decision. Tama ba to o mali ba itong gagawin natin? Kasi sabi ko nga, kapag ang tao hindi tinuturuan, ma'am, kahit maliit na bagay, magkakamali tayo. Bakit hindi natin alam yung gagawin? Yun nga lang, sampahan tayo ng kaso, ma'am, na hindi natin alam yung gagawin natin. Tayo na yung nabiktima. Tayo pa yung umaareglo. Pero dito sa sitwasyon na to, medyo masailan ito. Dapat talaga ang mga eskwelahan ay magkaroon ng mga seminar about this, no, in order to protect their school, their student, their lives. Opo, their lives, the protection, self-defense. Opo. Kanina din, Prof, na banggit nyo po na kung maaari i-close nila ang door ng kanilang room. Nangyari po kasi, Prof, dito sa Tacloban City, yun ang ginawa ni certain yung family name ng bata, no, na isa sa mga nasawi yung lalaki, si Fabian, anak ni Mr. and Mrs. Fabian. Ang ginawa niya po that time, tumayo siya, sinarado niya ang pintuan, pero inabutan po siya, natamaan po siya ng bala, at yun yung dahilan ng kanyang ikinasawi. So, Prof, kailan po ba natin ma-judge o masasabi na tama, siguro yung unang tanong, tama po ba yung ginawa niya na tumayo siya at sinubukan niyang i-close ang door? At pangalawa, kailan din po ba talagang dapat isarado ang pintuan para hindi ka mapasok ng shooter? Well, ma'am, kung nasa labas po, no, ang ganda yung tanong niyo, kung nasa labas po yung nagpapaputok, tama lang din po yung ginawa niya para sa akin. No? Kung tinamaan man siya, at least protektado yung ibang classmate niya. Pero that's very rare case, ma'am. Halimbawa, nagpapaputok sa labas at tapos na magpaputok, ikaw naman ay gumawa ka ng paraan na isara. Ayun kasi ang instinct sa tao, no? Siguro, hindi naman yung word na natsambahan. Siguro, nung time na tinamaan siya, hindi niya alam yung sitwasyon. Kagaya na sinasabi ko, ma'am, di ba? Una, try to observe. Kung yung nagpapaputok, saan galing? Papunta ba sa lugar nyo? Or sa ibang nakapoint yung baril? Pero kasi, kagaya na sinabi ko, kung nakikita mo naman yung nagpapaputok, binabaril yung room nyo, no? Ikaw tumayo ka, bigla mong sinara yung pito, may tendency na tatamaan. Yun po yun eh. Pero yung bata, hindi natin masisisi, man. Kasi yun yung isip niya, no? Again, I'm telling kasi, hindi niya pa alam yung gagawin. Kahit naman ako marunong sa martial art, ma'am, hindi ko sasara yung pinto kung yung putok papunta pa sa room. No, after that, di ba yung gilid ng ma'am, ng room, semento yan bago yung bago yung bintana, pintuan. Oo, So kung nagbaybay siya doon, tapos itinaas niya lang yung kamay niya para close the door, protektado siya. No, kung tatamaan man siya, siguro ang naka-expose lang sa kanya kundi yung kamay niya. Pero yung buong katawan mo, tatayo ka at makikita, may tendency po na tatamaan ka. Again, before doing something else, try to protect yourself. Opo, ganun po yung dapat. Observe, try to protect yourself bago ang ibang lahat. Kasi kahit sa ang paraan, ang tao man nalulunod, kung hindi ka marunong lumangoy, hindi mo siya pwedeng masagip. Sa pamagitan lang din ng paglagoy. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam paano lumangoy. Ganun din dito sa sitwasyon na ito. It's so happy lang na tumayo siya. Pero kung binaybay niya yung gilid ng room, na which is pader, padapa, o kaya paluhod, no, nakatago ang ulo niya, baba sa window, mapoprotect yung sarili niya. Pero it happened na, ma'am, no? At least magkaroon ng idea yung mga estudyante natin, mga kabataan natin, at kahit sino mga kababayan natin, hindi lang sa eskwelahan, sa mall, sa palengke, nangyayari po itong bagay na to. Huwag po tayong magbida-bidahan, no? Na kunyari alam natin ang sa totoo lang wala naman tayong alam, at yan ang ikapapahamak ng ating mga kabataan, ating mga
ng ating mga kababayan sa Mhm. hindi dahil sa hindi nakikialam, kundi wag po tayong makialam pag hindi natin alam. Mm-mm. Opo. Pero saludo po tayo doon sa sa bata kay Fabian, no? Nakalimutan ko ang name ng batang iyon. Saludo po tayo sa batang iyon dahil marami siyang nailigtas at Buhay na ano. nung nag-clear Opo. na nga po ang huling sinabi ng bata. Sa buhay niyo. Yes, ang huling sinabi ng bata, umalis na kayo, iwan nyo na ako kasi ako, may tama na ako. Ganun ang sinabi niya sa kanyang mga kaklase. Prof, eto naman po, Prof. Actually, nung nabaril yung si Fabian, may nagvi-video. May estudyanteng nagvi-video. Ano po ang inyong payo po, Prof, sa mga nakakaya pa ring mag-video during the incident? Although malaking tulong ito para kung may mga balita, may mga media mas makita. Pero ano ang payo nyo, Prof, no, na may mga nagvi-video pa ng mga ganitong pangyayari? Dalawa po yan. Mag-video tayo kung alam natin safety tayo. Halimbawa, in a long distance, di ba ma'am, protektado yung sarili mo, nasa loob ka ng bahay. Pwede mo po yung videohan yun dahil wala ka na magagawa sa labas, nilang puputukan. Okay? Pero the best mong gagawin habang ikaw ay nagbi-video, try to call somebody or authority. No? Hindi man sila rumisponde on time, at least may parating na tulong, baka magtuloy-tuloy po ito. No? Hindi po pwedeng nagbi-video lang tayo for the purposes na mag-vlog at maraming viewers. Huwag po tayong ganun. Dapat nga ma'am ako ipopropose ko na magkaroon tayo ng batas na ganyan, na halimbawa nakikita natin may nagsusuntukan, may nag-aaway, mas natutuwa pa yung nag-video, na binibidyohan yung taong naghihirap rather than tulungan niya. Same as true with this. No, dalawang purpose mo. Kung ang purpose mo, kaya binibidyohan mo to gather pieces of evidence in the near future, magamit sa korte na yung tao na yun talaga ang gumawa ng krimen, well, that's good. Pero kung ang purpose mo ay videohan lang, dahil ito ay insidente ng crime, at for the purpose of i-post mo para lang pagkatuwa ng tao, manood, marami, ay hindi po maganda yon. No? Tandaan natin, mas maganda na tayo ay nakakaligtas ng buhay rather than sa pansarili nating kapakanan na gagawin natin yon para lang sa sarili natin. Opo. Mhm. So ayan, thank you po Prof, no, kasi at least ngayon alam na natin ano ang mga pwedeng gawin kapag tayo ay nasa stabbing incident scenario o nasa shooting incident na scenario. Prof, ano naman po yung nakikita nating dapat i-improve ng mga paaralan ng ating gobyerno para hindi na po maulit ang ganitong mga pangyayari? Well, lagi ko sinasabi, number one, sa mga kakilala ko rin ng mga principal at may maaari ng school, whether public or private school. Kasi nagtuturo po kayo sa university ni Prof, di ba? Opo, ay dito pumapasok yung expect the unexpected. No, tandaan po natin, this is social phenomenon. Unusual po ito. What I mean is this, wag po tayong masyadong kampante sa araw-araw na lagi natin sinasabi, ay, akala namin hindi gagawa ng masama itong bata na to. Kaya napapabayaan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng negligence when it comes to what we call the preventive measure sa security ng eskwelahan. No? Kahit bata yan, tanda natin, ang mga bata ngayon, ang mga minor de edad ay ginagamit ng mga sindikato para gumawa ng krimen. Huwag po kaya ng purpose na may security guard. Secondary na lang po yung CCTV. Tapos na yung krimen, saka natin magagamit yun No? Pero dito, dapat sa guard pa lang, okay, ini-inspect na, pagdating sa loob ng room, wag po tayong magsawa na inspeksyonin yung mga gamit ng bata. Hindi po ito sinatawag na illegal searching. No? Tandaan natin, eskwelahan ito sa public or private, ito kahit sa mall, pwedeng i-search yan. No, in order to prevent and to protect the student sa loob ng eskwelahan. At ma'am, malaking bagay hindi lang sa security guard, ang kapwa natin estudyante, kapwa natin kaibigan. Uy, kaibigan, classmate, bakit may dala ka niyan? Saan mo gagamitin yan? Yung panaksak mo o yung matulis na bagay mo yan? Oh, may baril ka. I-report agad. So ang ibig sabihin nito ma'am, yung mga teacher natin, kailangan from time to time nire-remind niya yung mga estudyante niya. At the same time, inoobserbahan niya. Ang pinakamatinding key factor dito yung teacher. Minsan secondary na lang yung magulang. Bakit? Ang mga bata kaya maglihim sa kanilang mga magulang. Pero ikaw teacher, everyday natuturuan mo sila, alam mo yung character, alam mo yung capacity ng estudyante mo.
kung anong kaya niyang gawin. Let's say, kagaya natin ng case ng nihilism, no? Violent extremism. May tinatawag tayong manifestation or manifesto na bago gawin yung isang krimen, madalas dinodrawing niya kung ano ang gusto niyang mangyari. Minsan, ina-idolize pa si Hitler ng mga ibang bansa. Dito sa Pilipinas, nangyayari na po ito. Huwag tayong magkipit-balikat, huwag natin yan kasi safety itong school natin. Tandaan nyo, lalo na sa private school, makaka-apekto po ito sa enrollees ng inyong eskwelahan pag nalaman na mayroong insidente dyan sa school nyo, na may stabbing, na mayroong firing shooting, at mayroong case ng nihilistic violent extremism. No? Dahil ang principal, hindi niya naman nakikita yan. Pero dapat, ang principal ay sa isang eskwelahan, siya ay magbigay ng magandang programa tungkol dito. Hindi lang yung fire drill, earthquake drill, flood drill, o kung ano man yung public calamity or disaster, kundi ito, buhay ito. This is involving destruction of life. Mass destruction of life po ito. Hindi po ito single crime. Yung single crime nga, 1:1 namumroblema tayo. What more, ito marami. Kagaya sa ibang bansa, nagdala ng long firearm. Di ba? Niratrat yung buong klase, buong eskwelahan. Marami pong nadamay at wag po mangyari sana dito sa atin yan. So magmula sa estudyante, sa security, sa parents, no, tamang paggabay po sa mga mga anak natin. Okay. Kailangan na talaga i-include ito, Prof, no, sa ating mga paaralan. Ang mga ganitong drill din, no, what if kasi kailangan na tong ipasok itong mga drill na ito in preparation ba, no, sa future. Hindi natin alam. Sabi niyo nga, hindi pwedeng maging kampante tayo. Sabi nga nung isa ding listener, masyado nang korap ang mundong ito, kailangan natin maging handa. Tsaka Prof, yung kagandahan din, pag laging chine-check yung bag ng mga estudyante, bukod dun sa mga bladed weapon, mga sharp objects na pwedeng makonfiscate kung may dala, katulad po dito kahapon sa Zamboanga, ang dinala naman ay pellet gun. Naalarma naman yung isang school namin dito kasi syempre kahawig ng baril yung pellet gun. Replica ang tawag po. Oo, yung replica. Pwede din po kasi, di ba, doon natin makikita sa mga bag, may mga illegal substances pa lang dala na minsan sa loob ng paaralan, dinadala na yung marijuana, yung illegal drugs. So nalalaman din natin kapag nag-check ng bag, di ba, Prof? Mabanggit ko lang po kasi may mga batang advance ang thinking. Mismo yung batas natin, no, na Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344, kung hindi ako magkakamali, ay 15 years old ang exempted from the commissions of crime. Ako po bilang tagapagturo, no, siguro panahon na i-amend itong batas na ito. Bakit? Pinag-aaralan po ito ng mga sindikato. Pinag-aaralan po ito ng mga kabataan na sila pag gumawa ng krimen, they are exempted from the commissions of crime. Pwede po itong ibalik sa 12 years old. Tanda natin, 9, 10, 11, nakakagawa ng krimen. 12, no? What more, itong mga 15 years old, they have already the full discernment in the commissions of crime. So, kailangan ibalik na ito. Ito naman ay aking opinion lamang, no? Kasi, lagi na lang sinasabi, pag nagkukumit ng crime itong mga bata na ito, counseling lang. Counseling lang. Ibig sabihin, hindi po talaga sila pwedeng i-prosecute, ikulong. No? Not unlike dun sa mga 16, 17 pataas. So kung ito ay gagawing 12, siguro yung 13, 14, 15 ay mangingilin na gumawa ng krimen. Tandaan natin, huwag po natin bibihin yung mga bata. Opo, dapat i-train natin sila magmula sa mga magulang. Paakyat sa friend. So po itong batas na ito, nabanggit ko lang, ito lang po ay opinion ng inyong lingkod na dapat ay panahon na i-amend. Opo. Babain natin yung sense of responsibility ng mga bata para ang mga magulang din ay mas maging responsable sa pagtuturo sa kanilang mga anak kung ano ang tama at mali at mas maging obligado sila, no, na mas maging mabuting magulang dahil alam nila pagdating ba kung halimbawa ma-amend pagdating ng 12 pag magkasala ang anak nila, especially heinous crime, alam nila ano yung pwedeng possibility mangyari sa anak nila. So Prof, oras natin 8:24, baka may message po kayo bago po tayo magtapos po sa ating program. Ito po yung lagi natin mini-message, ma'am, ano, higit sa lahat, tayo po ay laging manalangin na bigyan tayo ng magandang pag-iisip ang ating pamilya, that prays together, stick together, ano, dahil the basic institution ay ang ating family.
kapag ang mga anak natin, pinalaki natin ng maayos, magiging mabuti po ito, no? Na wala pong bata na pinalaki ng maayos, ng disiplina ng magulang na naging pariwara. Bakit? Takot po itong gumawa ng krimen, no? Ngayon, kung ang walang mga parents, no, tayong mga kabataan, huwag din nating isipin na ang buhay ay walang halaga. Kagaya ng mga kaso ng Nelisek o NBE. Tayo po ay nandito sa mundong ito with mission. Mahal po tayo ng Panginoon, ano? At yung mission na yun, gamitan natin sa tama. Huwag po tayo mandamay ng kapwa kung tayo ay gagawa ng kalokohan. Tandaan natin, tayo po ang gumagawa ng ating tinatawag na ito mama, lagi ko sinasabi sa estudyante ko life is a matter of choice. Opo, no? Huwag nating sirain yung buhay natin. No, pahalagaan po natin ito. Ano kung wala? Humingi ng tulong. Kung mayroon, mag-share. Yun po, ano? At number 1 dito, lagi yung mga magulang. Now, ang barangay po, lalo na't malapit ang eleksyon, ipakita nyo yung pagmamahal sa kabataan. Dahil sila po ang next generation, sila po ang next leader. Tayo pa'y maghulma. Kasi pangit din sa isang barangay na meron lagi involved na krimen. Kaya saludo po ako sa mga kapitan, sa mga nanunungkulan sa barangay natin na less ang krimen na nagagawa ng kanilang mga constituent dyan sa barangay. Opo, yun po ang ating maunang maipapayo, no? Lalo na sa ating mga barangay na datakbo ngayon, no? Sa darating na eleksyon. Opo. At sa ating palang mga kapulisan, ano? Ako sumasaludo dahil sobrang hirap po ng ginagawa nating mga law enforcement sa pagpapatupad ng batas. At sa ating mga mamayan, cooperate lang po tayo. As long as alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang krimen, cooperate lang po tayo, wag po tayo manlaban. Ngayon, pagdating ng time na kayo ay binaliktad, ginawa ng krimen, andito po si Professor Ariel Sanchez para mag-guide, mag-advise sa inyo. Lalaban po tayo. No? Huwag tayong biktima, tayo pa yung umaareglo. Huwag po ganon kasi nagkakaroon ng injustice dito sa Pilipinas. So thank you very much po sa inyong pagtitiwala, ma'am. Yes. Ilang araw na lang, 2 years na po tayo dito congratulations. To God be the glory. Po, ma'am. Yes po. To God be the glory. Prof, maraming salamat. Oras natin 8:27 ng umaga sa ating mga nanay, tatay, guardian, kung ano man po ang narinig nyo ngayon sa ating usapin. Hopefully po, ma-relay nyo yan sa inyong mga anak para maging ligtas. Dahil hindi lang nila yan magagamit sa loob ng kanilang paaralan. Kahit saan man sila mapunta, pwedeng mangyari yung mga stabbing, shooting, hacking incident. At least alam po nila kung ano ang kanilang gagawin. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook, kay Kuya Rolando Alfonso, no? Sa ating technician, at syempre susunod na po ang programang serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo dito muli bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Sarami Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.